Sobra-sobra na ang pambabastos ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ito ng political strategist na si Malu Tiquia ng bigyan diin ni Castro na dahil walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas, hindi tatalim ang pamahalaan sa anumang kondisyon na ilalatag kaugnay sa hiling na interim o temporary release ni FPRRD. Hindi na rin ani Castro tatanggapin si FPRRD kung makauwi ng Pilipinas. Sunshine News Blast. Mali-mali ang tagapagsalitang yan, no? Unang-una, ang sinasabihan mo ay Pilipino, citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. At pinagsalitaan ng mga experts, sir, mahirap tayong magpapasok kahit isang Pilipino dahil baka carrier yan, maipit tayo. But at the end, anong sinabi ni President Duterte? Pilipino yan, pabayaan yung makapasok sa kanilang bansa. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakailam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. Para kay Tiquia, mukhang hindi naturoang magbigay respeto sa institusyon o sa konstitusyon si Castro. Sunshine News Blast. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretaryng ito. Biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan at lahat ng sinasabi niya since day one ay hindi nga part ng news arc eh. Sinisingit at sinisingit niya ang linyang Duterte. Sa katunayan, ayon sa political strategist, masyado nang mababa ang kalidad ng presidential communications dahil kay Castro. Sunshine News Blast. Masyado niyong binababa ang kategory at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan niya naman natin ng respeto. Maling-mali ang sabihin niya, hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Ang pagpapalago ng ekonomiya bago makisawsaw sa isyu sa Taiwan at China, ayon sa isang political strategist, Bril Parva sa ulat. Hindi sang-ayon si political strategist na si Malu Tiquia sa ginagawang hakbang ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay sa sigalot na kinakasangkutan ng Taiwan at China. Ayon kay Tiquia, dapat bago makisawsaw sa usapin patungkol sa tensyon ng China at Taiwan ay mas marapat na ayusin muna ang ating sariling bansa, partikular ang pagpapalago ng ekonomiya na kung saan sa ngayon tila ba sunod-sunuran tayo sa mga banyaga. Ang akin lang, ayusin muna natin ang ekonomiya, ayusin muna natin ang internal. Bago tayo mag-engage externally kasi hindi natin laban ang Taiwan. Ngayon, kung ang sinasabi ikaw yung forward base ng Amerikano, yun ba isa ng declaration ng ating policy na tayo ay forward base ng mga Amerikano? Sa tingin ko mali-mali yan kasi hindi naman nasasangguni, hindi naman pinagmitingan ng national security, di ba? Kamakailan sinabi ni AFP Chief of Staff Army General Romeo Bronner na pinaghahanda ang mga sundalo sa Northern Luzon Command o NOLCOM sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Nababahala din ang political strategist kung bakit ang mismong Chief of Staff ang magsalita patungkol sa isyu ng Taiwan at China dahil hindi naman siya ang dapat magpahayag tungkol dito dahil ito ay isang irresponsableng galaw ng AFP Chief. Bakit Chief of Staff ang nagsasalita? Bakit hindi ang DFA? Ang DFA kasi diplomasya yan eh. So kailangan mong mag-negotiate. Paano ba kami papasok dyan? Ilang bang eroplano ang kailangan naming ilagay para
makasakayan 250,000 o pwede bang eroplano ng Taiwan? Government to government yan. Para ang chief of staff ang magsalita, napaka-alarmist. At para bypass niya ang commander-in-chief niya, ang Secretary of National Defense, ang Secretary of Foreign Affairs, ay talagang may mali dyan kay Mr. Bronner kasi wala man lang pakundangang inisip kung ano ang impact ng kanyang sasabihin. Hindi rin anya dapat agad-agad na magsalita sa publiko ang general, lalo pat hindi handa ang Pilipinas sa mga posibleng mangyari at kailangan pa ng malawakang plano kung mangyari man ang pinangangambahang gyera. Bakit siya nag-public air ng kanyang instruction to his troops? Hindi ba dapat siya ang pumunta doon at i-meet niya ang troops niya at mag-usap-usap sila? Kasi ang nakakabahala, walang repatriation plan. Walang contingency plan, walang scenario building. Pag tayo'y pumunta dyan, anong mangyayari sa atin? Ano ang kailangan natin? Di ba? Hindi mo basta-bastang sasabihin na, kayong nasa northern part ng Pilipinas, sugod kayo. Napakahirap niyan. Samantala, question naman ito si Bronner kung bakit ngayon lang ito magpapalabas ng isang pahayag na nakakabahala pa sa publiko, samantalang wala itong imik sa panahong nag-take over ang Philippine National Police sa Villamor Air Base nang iligal na arestuhin si dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News. I think the sarcasm is lost on him. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Ano pong ibig sabihin ninyo, ma'am, doon? Saan? Doon po sa hindi niya kayo naiintindihan, ma'am. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga problema ng personal na mga problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masubpoena ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis dito, Madam Chair. Thank you, Ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo
lihis at alam naman natin na napaklaro ng Neri versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami.